Okay mga lods, isang issue na naman sa trading. Medyo late na to ng 4 na araw pero grabe talaga yung virality nito. And tong si Philippine Patch Notes server, shoutout sa kanya. Ito, sabi, mamaya natin babasahin yung mga comments nyo. Pero let's make this clear. Ano ba unang nangyari rito? Kung naaalala nyo, nung naglabas kasi ng limited edition ang Jollibee in relation to Pokemon trading cards, and may mga Poke Toys pa yon na pwede mong mga collectible siya, mga limited edition yon, in the sense na after ilang araw mawawala na yung mawawala na yung mga yon, tapos next cycle na naman yan. Siguro after a year or 2 years, dun uli siya babalik. Ganun naman yung mga yan eh. So ngayon, si Poke James kasi, ang ginawa niya nung unang lumabas yung mga Jollibee collectibles na yon, ginawa niya, bumili siya ng Sandamakmak noon. So na-call out siya nung TCG. Now, ang Pokemon community kasi, yung mga card enthusiast na yan, pagka bumibili ka ng Sandamakmak, tatawagin ka nilang scalper, okay? Ngayon, ako kasi, outsider ako dito kasi hindi naman ako nangungulekta ng mga ganyan. So, may point yung mga nagko-call out sa kanya. Kumbaga, hindi naman siya illegal per se, pero it's frowned upon by many people dun sa community na yon. So, ang nangyari, na-call out si James. And you know, they're in the right kasi community nila yun eh. Dun siya pumapasok na community eh. Kung parang sa ano lang yun eh, parang kahit saang community, halimbawa nasa rap industry ka, 'di ba? May yung sa sa rap game, meron silang mga ethical standards na inaano nila na ini-enforce nila doon sa community nila or sa battle rap, 'di ba? Ganon din 'yan. Ganon din 'yun dito sa Pokemon na si James, yung ginawa niya was very frowned upon by many people. Kahit si Dane Grospe, 'di ba? Tama ba ako? Si Dane ba 'yon yung nagbebenta rin? Na marami ring nagalit sa kanya nung nag-try siyang pumasok sa Pokemon community para magbenta. Ngayon, again, negosyo kasi yan mga lods. End of the day, kung wala naman siyang ginagawang illegal, di walang masama doon. Kaso nga lang talaga, sana yung mga pumapasok, intindihan nila yung standards ng community. Ngayon, ang ginawa niya ngayon, of course, yung admission ng mistake, we all make mistakes. What matters most is how we move forward and learn from it. So, thank you so much, Feed Hungry Minds Charity Group and LGU for making this happen. You guys means a lot to me. So, parang ang lumalabas nito, nag-charity siya after nag-charity siya after nung insidente, 'di ba? 2 weeks after nag-charity. Kasi nga yung Pokemon community is nagfa-frown upon sa kanya. And imbis na karamihan ng heart, mas marami yung naghaha. Well, basahin na natin yung mga komento nyo. And I'll give my take on it after. Sabi ni Philippine Server Patch Notes, hindi uubra yung pamimigay mo sa mga taong walang lamang mo sa mga taong walang lamang Pokemon cards yung pinamigay mo. Ako pa lolokohin mo ito. Well, para kasing damage control yung lumalabas kasi. Pero, you know, yung mga tao naman na nabigyan, hindi naman nila alam talaga yung full context nito. I really should promote myself doing good deeds after ako controversy. Laughing my ass out, sabi ni Robert Michael Benedict Ricafort. Well, ganun talaga. It's, ano kasi to kung sa PR, yung charity, parang deodorizer yan yung ginawa mo. Pero mahirap kasing sabihin na yun yung intention niya. Hindi naman natin nakikita Pero you can always speculate. Kasi nga, nasa social media tayo. This is public knowledge and we can always criticize the people for what they do in public, di ba? Yeah. Sabi ni Nori Bites, I did charity instead, so people can criticize me. Lumang tugtugin na yan. Well, again, that's not wrong. Anong sabi ng mga comments? Classical political ulti. Tatak doon. Well, correct naman yon kasi nga PR move yan 'di ba? Sa PR kasi kailangan ano ba yung tatlo para ma-deodorize yung pangalan mo? Number 1, or magpabango ng pangalan. Number 1,
be good to children. O, sino ba yung mga dyan? Children. Number 2, to old folks, yung mga matatanda. And number 3, to animals. Yun yung yung triangle. Makikita nyo yan kung may mga politikong tumutulong or mga artista na nasasadlak sa controversy. Ang una nilang gagawin is magcha-charity sila. I mean, a good example dito, si Arjo Atayde, di ba? Nung nasabit siya sa controversy, nakita natin namimigay siya ng kung ano-ano. Again, ang akin lang kay James, kasi hindi naman niya na kailangan gawin to eh. Kumbaga, just take the L and then just do what you want to do. Kasi it would look like you're damage controlling. Okay. Eto, basa tayo. Eto, every trade is a lesson, every loss is a discipline, every win is a proof of consistency beats emotion. Okay? Very good. Palakpakan natin yan. Ano yan? Redeeming yourself, sabi nito ni Kichap. Okay? Sabi nito ni Yamato Potot, pinamigay kasi madaming nagalit pero kung walang pumansin, binenta na. Okay? Nasanay na kayo, may nagsasabi at magsasabi pa rin naman ang mga taong kahit gumawa ng kabutihan. Well, yung ano kasi yung after kasi nangyari nung insidente, nagganyan siya. Nax, learn from mistakes, era na siya. Next time na mag-hoard siya, di niya ipopost para walang maban. Sabi ni Vince Marbeer. Sabi ni Chris, you're only sorry because you got called out. Well, again, kasi if you look at yung mga posts niya, parang maangas pa nung una, di ba? Pero nung binabash na siya ng sandamakmak, nag-give up na siya. Iba kasi talaga i-handle yung pambabash ng tao. Ngayon ako, nasanay na lang din ako eh. Kunyari, meron akong controversial na sinabi sa isang politiko, marami ka talagang magiging, maraming sasalungat talaga yung sasabi sa mag-ano. It's just the way of it's just how the internet goes. Sa kanila ang food, nasa iyo ang packs, everybody wins. Totoo ba? Baka hindi naman, kayo naman. No? Pagbigyan nyo na. Ito, so where are the toys from the Happy Meals? Scalping disguised as charity. Malamang dahil hindi niya nakain lahat ng Happy Meal. Tingnan nga natin. Oo nga, no? May Happy Meal kasi yata ito eh. Titignan ko Hindi kasi pinakita eh, di ba? Okay. Wala naman eh. Anyway, let's just assume na pinamigay niya rin yung toys. Kaso, okay, but the damage has been done. Pero may Pokemon kaya talaga sa loob ng kiddie meal box. I don't see any pics. Tama itong assessment ni Yuri Erikun, di ba? Sabi ni MLC Man, an activity that is used to minimize embarrassment. Well, hindi naman siguro. Siguro talaga, he just wants to, baka talagang nagcha-charity siya. Hindi ko kasi siya kilala personally. Siguro nagcha-charity talaga siya. And this is one way of connecting to Jollibee, a big brand, ididikit niya sa kanya, and connecting to charity na, na okay naman yan, di ba? Kasi namigay ka pa rin eh. End of the day, yung pa rin yung aanuhin natin eh, yung pagtutuunan pansin natin eh, di ba? Eto sabi ni Jeremiah, nasa redemption arc na si Kuya pero damage has been done. Yun nga. Eto sabi ni Einstein Dwight, sabi nga ni Rihanna, don't tell me you're sorry because you're not. Baby, when I know you're sorry because you got caught. Eto sabi ni wala na akong pera. So where are the toys and from those Happy Meals? Scalping disguised as charity. Malamang dahil di niya hindi natin alam eh, totoo lang. Pero ganito na lang siguro yung gawin natin dito. Yung sasuggest ko sa inyo. Ito, kita mo, pinasalamatan siya nitong mga tao dito. Siguro kung ayaw sabi, damage control daw, sabi nitong si Philip Luengo. Ngayon, ang akin lang kasi dito, kung ako sa inyo, it's either yung mga nag-hoard, huwag nyo na lang supportahan. I think naman si James has learned his lesson. So, kung natuto na siya, edi na lang siya, parang retailer na lang siya, hindi na siya nag-hoard. Pero, that's not really how you do kasi retail eh. Bibili at bibili ka ng stock pambenta. And, ang Pokemon kasi ngayon, medyo umiinit na siya. Alam nyo, pag umaabot na sa akin ng isang issue, ibig sabihin talaga,
medyo kalat na yan sa internet. Kasi nga, hindi naman aabot sa akin yan kung hindi nagte-trending yan eh. So, malamang sa malamang, yung Pokemon in itself is already trending. 'Di ba? Parang ako kasi yung ano eh, ako kasi yung shoe boy eh. Alam niyo ba yung kasabihan na yun sa trading, 'di ba? Pagka yung mga shoe cleaners is already talking about the stocks, you need to get out of the stock. So, ganito na yung level sa tingin ko ng Pokemon ngayon. It's getting very very popular right now and many people are going into the market. Now, ang tanong na lang natin, would there be money in the next following years na umiinit ito, 'di ba? So, pero ako, okay na rin yan siguro, at least nakapag-charity siya. Pero if you don't like it, then don't support the influencer itself. Pero sa nakita ko, kasi when Poke James started, ano lang yan, ano siya eh, parang 4K followers, ngayon 6.3K followers. Ibig sabihin, nadagdagan siya. Meaning to say, yung publicity na nakuha niya, it was all good, di ba? Nag-gain siya dun eh. So, can we blame him for doing that? Well, ewan ko lang. Eh, di ba, na-report pa yung page niya, kaso nabawi. Well, it is what it is, sabi nga nila. Anyway, what do you think? Is this damage control or is this really genuine galawan ni Poke James? Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.